Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-moonshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana ngayon, September 23, 2025, Tuesday. Good morning. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Yung mga nababagyo. Okay. Ingat po tayo. Ingat dyan sa sakit. Isabela, sa norte. Okay. Mapapanood po ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube, kung maaari po. Kung maaari po. Lamang, oo. Kung maaari lang. Follow, subscribe, like, share, and comment. Yan, importanteng comment para yan. Wala lang pikunan sa comment. Wala. Tuloy lang. Pati troll, welcome. Maski sino, okay yan. Mapa, troll for anybody. Whatever troll for all seasons. Ayan. Maski yung mga troll ng mga contractors. Welcome po kayo. Meron silang troll. Kasi meron naman babanat sa kanila eh. Doon sa ating comment section. Kaya they even out. Kaya okay lang po yan. Welcome kayo lahat. Mapapanood din ang Karambola nationwide. Sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For The Box. Ayoko sanang batiin eh. Pero birthday niya ngayon eh. Wag na lang natin batiin. Birthday? Kaninong birthday? Yung aking kaibigan dyan sa Bacolod, si Juniboy Tordesillas. Kasama ko to sa contemporary ko to nung college. Happy birthday. Birthday niya ngayon, no? Si Juniboy Tordesillas. Yan. Yung pamangkin to nila, Baby Dalupan eh. Okay. Mga Tordesillas. Ngayon po, oh my God.
Si anong pangalan nito? Si Nando. Yung bagyong Nando. Oo. Ay, si Nando po, naku, ang dami sinira. Libo daw na pamilya na ang nalikas. Maraming flights canceled. So yung mga, kung kailan po kayo, dalawa, ang halimbawa, si Cebu Pac, 2 cancellation agad. Ang Philippine Airlines, 12. So, apektado yung mga yan. Yung mga kababayan natin, apektado niya mga... Stranded po sila. Meron din mga stranded sa mga ports. Yung mga cancellation pala, pati international flights na cancel. So, mga stranded po yung mga tao na yan. Tinutulungan ba ng mga airlines? Yun po ang reklamong naririnig natin. Reklamo pa lang yun. Hindi ko pa alam kung pinakain na ba. Baka binibigyan na ng sandwich at saka juice. Yung mga stranded. Paano yung mga stranded doon sa mga ports? Walang mga biyahe ang mga barko, di ba? Sa sobrang lakas ng alon. Yung mga stranded sa mga bus station. Mabuti, wala na namang pasok po ngayon. Yung anong sinasabi, bakit daw walang pasok? Suspension Sila due to typhoon, pero pasok lang po, hindi ang opisina, no? Ang klase lang ang suspended. Klase lang. Buong Metro Manila yan. Lahat ng levels, Batangas, Cavite, Laguna, CAR, Cagayan Valley, Ilocos Region, okay? Pangasinan, naku, ang dami po yan, puro suspended ang classes yan. Ngayon, yung ano naman, pare, Enhanced South Monsoon at Habagat. hanggang kailan daw po ba itong bagyo na to? Ay kahit umalis na yung bagyo, kahapon kasi naglandfall Diyan sa may Pasukin, ano yung island na yun? Panwitan. Baka alam ni Kong John at yung Panwitan Island sa Kalayan. Naglandfall kahapon at na siya. Papalis na ng PAR. Pero ang problema po dito, humahatak to ng ulan Malaki na hatak, kaya hanggang ang sakop po nung ikot ng hangin at ulan, hanggang Mindanao may ulan. Although doon pa naka-nakalang ulan. Dito, heavy rainfall sa atin. Sa Luzon. Mahigit 17,000 ang para lang po ang suspended ang classes. Isipin mo yun, ilang mga estudyante yun. Apektado naman ang pasukan nila. Makeup classes na naman yan. Mga 10 million daw po estudyante affected niyan. So, nababawasan ng kanilang school days. Right. Palagi na lang nababawasan ng school days, paano hahabol? Isang problema po yan. Problema dyan. Isang problema yan. Well, yung mga nasa evacuation, tinutugunan na po ng DSWD yung kanilang pangangailangan. Pero hindi pa natin alam kung yung mga damage naman sa agriculture, mga infrastructure, hindi pa po nare-report. Siyempre, yung mga nandyan sa farming areas, kailangan din po ng tulong niyan. Wala pa po tayo dyan. Tama. Kasi tamad yung ating Department of Agriculture. I was going to say, pare, sa mga... paano yun? Sa eskwelahan, pare. Ang evacuation center, eskwelahan din Kaya, yun ang problema. Di ba? Hindi may ang estimate ng DepEd po, mga 10 million na learners. Ang apektado na nitong walang face-to-face. Okay? 17,000 mahigit na schools True. Hanggang po yan, Negros Island region. Hanggang doon ng mga walang pasok.
Yung ginagamit po mga evacuation centers na eskwela, ang bilang pa lang sa ngayon, ay 32 na. 32 eskwelahan. Yung iba, hindi naman ginagamit, parang Joel. Pero, hindi naman sila evacuation center, pero wala pa rin pasok dahil sa sama ng panahon. True. Hindi po sinasabi ng report kung yung suspension ng classes ay dahil bumahado sa school o dahil malakas lang ang ulan. malakas Wala ang pong ulan. ganyan Wala distinction. pa. Yan ang mahirap. Kasi kung may baha doon, gaano katagal bago humupa yung baha? So hindi pa natin, wala pa pong mga ganyang klaseng reporting tayo eh. No? So much to be desired, ano? Yung ating disaster reporting, pare-pareho lang ang natatanggap natin, Baron Joel. Kaya yung Every sinasabi- time na merong ganyang klaseng sakuna, yun lang ang natatanggap natin. Statistics. Kaya yung sinasabing shift to alternative delivery modes. Siguro yan yung press release, pero I doubt kung bumabagyo pa at baha pa, nakaka-shift sila talaga. Medyo right now dun muna sila sa evacuation center or kung na-stranded sa kanilang mga barangay, sa sitio. Kulang na kulang po ang reporting. Kulang na kulang sa information. Ano aasahan ng ating mga kababayan? Parang ganun eh. Mabuti na lang hindi nagtagal si Nando at mukhang paalis na. Pero imagine mo kung magtatagal. Pero may damage din. May damage din, syempre. Sinasabi ko lang, it could be worse. Yun na nga, yung reporting po natin sa mga disaster, pareho pa rin yan noong 1950s hanggang ngayon. 1950s, Oo. So, mahigit 70 years na. Mahigit 70 years na ganyan ang ating reporting system. Ilan ang namatay, ilan ang evacuation, ganun lang. O hindi ba pwedeng mas specific, pare, mas detalyado? O tamad lang yung mga nasa national disaster Baka and... naman far-flung areas to, bro. So, medyo baka nahihirapan sila. But ang sinasabi mo, dapat... Nahihirapan ng ano? Yung... In this age of NDRMCC. satellite communications, pare, nahihirapan silang kumuha ng information. Wala silang sistema to gather that kind of information. Yun ang sinasabi natin. Kasi po, hindi malalaman ng mga authorities like DI, good morning! Morning, sir. Like DILG, PNP, AFP, or DSWD. Saan ba na Red Cross? Ang dami po niya, mga organization na yan. Kung ang ating reporting ay yung sinasabi ng mga tatay natin, suma total. O ganito kadami ang affected. Tapos na? Anong klase effect? Halimbawa, landslide. Meron ba report ng landslide? Ang dami na landslide, ha? Dahil kalakas yan kahapon Doon daw sa Baguio, merong na papunta ng Baguio yung sasakyan. And na landslide, may namatay. Power outages. Ayan. Kailan kaya mababalik? Kasama ba sa report yun? Mas importante po siguro sa business. Sinabi niyo, okay, 11 probinsya sa Luzon nawalan ng power. Ang mas mahalagang information doon sa makakatanggap ng balitang ito ay kailan mababalik yung power. Sa tingin ko, Kasi kapag nireport sa'yo na nawalan ka ng kuryente, alam mo na yun. Kaya wala kang kuryente. Wala kang kuryente, wala kang ilaw, di alam mo na. Ano ba ang impormasyon po mas mahalaga dyan sa mga nagninegosyo, dyan sa 11 probinsya na yan? Hindi ba kung kailan maibabalik yung power? Wala naman wala. Sa experience nila, pag ganitong klaseng situation, ilang araw, nire-record ba nila yon? Yung mga nakaraan? Kulang na kulang tayo sa data Tagal na Kaya yung cancellation of classes baka tumagal pa. Matagal na sinasabi yan ni De La Cruz Yan. Sobra yan si De La Cruz na yan Kulang na kulang po sa data.
So yung report ng mga disasters, ganun lang yon. Dito tayo, Parang walang katapusan sa gathering of data. Numbers lang, numbers. Bungi-bungi. Numbers lang siya. Wala po ibig sabihin sa amin. National Disaster Risk, ano? National Disaster Risk Management. Wala pong ibig sabihin sa amin yung mga report nyo. 2 dead, 5 missing, mga ganon. So what? Parang AI, ano? Ha? Parang AI. Ito, pag ganito ang typhoon signal number 5, ito na ang mga ano nyo. Pag dadaan dito sa area na ito yung... Ang DNR, ang sinasabi nila, meron na silang mapping. Hazard. Geohazard mapping. So what? Ginagamit ba yung inyong mapping? Ang sinasabi po nila, tayo na mismo ang tumingin ng mapa at mag-ingat tayo kung nandoon tayo sa geohazard. Kailangan marunong magbasa. Napakahina nyo kung hindi nyo gamitin itong report na ito. Ano napakahina? Sinabi ko na sa inyo, geohazard. Geohazard area yan eh. Meron ng mapa eh. Marunong ba tayo magbasa ng mapa? At nasa atin yung... kumbaga, nasa atin po yung... Ipaskill nyo yan sa salas kasama ng kalendaryo. Pero pag may bisita yan, may geohazard. Anong malay ng mga tao doon sa probinsya kung paano magbasa niyan geohazard na yan? Hindi ba dapat ipakalat yung information na yan? Kung ano meron pa rin namamatay, pare, dahil naglalayag. Yes. Isipin mo yun. Paano? Kasi hindi nila alam. Baka namang pasaway na yon, bro. Lumalayag pa siya eh. Sinabihan na sila sa geohazard map eh, na huwag lang. Paano nasabihan lahat? Na-announce ba lahat yun? Meron ba kayo natanggap na emergency text? Ako meron. 3 beses. Ako, oo, kahapon. Kahapon. Ano sabi? Ako tuwan-tuwa ako dun eh. Tuwan-tuwa ako, mag-ingat kayo dahil... Ha? Ano yan? Anong silbi? Anong silbi sa amin? Para bang mag-isip tayo hanggang ngayon, nandun pa tayo sa yung mga pinakabagyo nun umabot sa tuhod yung tubig. Hindi na po ganyan ngayon. Alam nyo ba, nakakailang super category 5 typhoons na nare-record sa Pacific? Mahigit 40. Swerte na lang tayo, hindi lahat yung 40 na yun Sa atin nagla-landfall. Yes. 40? Category 5? Mahigit 40 na? Palakas ng padami ng padami. Sa tanda ko, pare, si Yolanda. Di ba? Ano yan? Super typhoon yan. Natuto ba tayo ron on how to give information to the public? Ang sinasabi po natin dito, na kulang-kulang ang na-informasyon ang nabibigay sa publiko, although yung evacuation, medyo naayos na natin yan. Di ba? Meron ng programa doon. May programa na, yung mga delikadong area po. Pero yung... meron na tayo nun, yung mga... hindi, kaya nga di ba yung NDRMC at yung bang... Gumagawa sila ng mga probability risk assessment, tapos from there pag-adaptation. Nadi-disseminate ba? Ang tinatanong ko kung LGU kung nakakarating sa mga tao, halimbawa yan, geohazard map na yan, nakakarating ba sa tao yan? Paano nyo malalaman yung inyong barangay delikado pala sa landslide? Buong Pilipinas na ba yun, parang John? Yes. Yung geohazard. Ibinibigay yan dapat sa sa mga LGUs at saka government agencies. May natutunan ba tayo doon sa experience natin sa Yolanda? Pagdating sa information? Look, I thought we had made significant progress para sa yun nga, evacuation. Climate change adaptation sa mga komunidad kung saan pagagawa ng kapahayan. Ang sinasabi nila sa evacuation, ayos na natin yan yung bang response sa disaster, evacuation lang? Actually, prior to any kind of anything.
Dapat yan kasi, halimbawa, kung hazard yung Hindi ka lugar pwede nyo, mag-ano ibang dyan. klaseng intervention. Huwag na kayo dyan, malis na kayo. Umalis kayo. Hindi kayo pwede dyan magtayo ng mga ano nyo, Yeah. kubo. Oh, mga ganon. But more than that, ang akin sana, at ito pinag-usapan natin, nandito si Architect Alcazarin, si Paolo Alcazarin. Yung deforestation, tsaka sana pagtatanim ng mangroves, talagang dapat naging extensive na. Kasi yan ang kaya nakita ko yung sa Isabela ba yun? Rumaragasa dun sa Bayan. ilog, sa bayan. Kulay brown, kulay itim yun. Galing sa runoff sa bundok yun. Yes, of course. Baka may nag-landslide na ron sa Oo, taas. sigurado ko. So, ba't nagkaganon? Kalbong-kalbo na siguro yung bundok. Hindi na kayang hawakan yung ano. Wala na yung puno. tubig. Teka, wala na yung kalbo. Yan ang Huwag numero mo na sasabihin. sorry. Emphasize yan. Relax lang. Wala nang puno. Wala na puno. Wala na Pinutol puno. na yung mga Sorry, puno. Yung sorry. kalbo sa ulo Masama, yun eh. masama yun. Hindi naman, But that's... hindi naman sa bundok yan eh. Tawa ng tawa to si engineer Hindi, masama yung mga pananalita mo eh. Masama. Ay medyo manong pananalita mo ngayong umaga. Yung Yolanda, Yun ang ang tindi niyan, pero hindi po yan ang pinakamalakas na bagyo. Dito sa atin, kung ang titignan mo yung wind velocity, ang pinakamalakas po ay yung noong 2020, yung Rolly. Yung bagyong Rolly, mahigit 300 kilometers per hour po. Ang mabigat doon yung ano yung hangin. Yung hangin, yan ang nakakasira ngayon. Matindi yun. Yung tubig, yung baha po, medyo ano na tayo dyan, bantad na eh. Doon pagdating doon sa hangin, yung mga sisirain, yung bubong mo, and everything, gaano kalakas ba ang hangin nitong si Mando? Actually, malakas na. Hinahanap ko eh. Hindi consistent Di eh. ba 135? Hindi. Parang 135. kph. Kumbaga, yung Pag-asa po, bigyan nyo naman kami pa ng iba pang informasyon. Yung NDRMG, yung CAAP, kahapon, nag-announce ang mga kanselasyon at nag-announce ang CAAP kung kailan na-cancel na. Ayun. Nasa airport na yung mga Yun ang kawawa. masakla. Bumiyahin na sila ron. Tapos sila na stranded. Stranded na sila. Ang announcement po, kung kailan na-cancel na, hindi ba pwedeng prospective yun? Hindi ba pwedeng ganon? Kumbaga, tulungan nyo yung mga taong bayan how to adjust Parang yung to these problems. Para sa klase. Yung ngayong araw nito, hindi na kayo pwedeng bumiyahe sa papuntang ganito. Ganon. Para hindi na kayo pumunta sa airport. Hindi, ang cancellation kasi, depende sa airline. Airline, yes. Hindi yung standard eh. Halimbawa, ganito kalakas ng ulan, ganito kalakas ng bagyo, sasabihin ng CAAP, oy, ganon sa Amerika, pare. Ang cancellation, hindi ginagawa ng mga airlines. Dito sa atin, airlines ang nagka-cancel. So may mga biyahe lumalakad, may mga biyahe hindi lumalakad. Kung ikaw ngayon sasakay, hindi mo alam kung yung flight mo ika-cancel or hindi Kaya ika-cancel. pumunta ka sa airport. Dahil walang authority doing that. Individual na... Kaap nga yun eh. Ha? Kaap yun eh. Anong kaap? Civil aeronautics di ba? Hindi, ano nila yan hindi sila naggagawa ng ganyan. Airline nga airline-based yung cancellation Oo. Ilan daw po ang stranded? Mahigit kumulang sa 3,000 lang naman. Na stranded passengers. Kasi yan, kung ganyan, sinabihan na agad ng Marina, walang biyahe. Hindi ka na pupunta doon. May strand ka pa ba noon? Hindi ka na may strand doon. At dyan sa sea-based, at least yung Coast Guard nagsasalita. Okay. Hindi na kayo pwede rito. Yung sa air, Pero nandun na yung mga tao, pare, pag nagsalita yung Coast Guard, nandun na sa port. Hindi mo pwede advance, sabihin dadaan dito ang bagyo. etong bagyo, mabuti pa, whether or not. Masama cancel lahat. Ganon, hindi ba pwedeng ganon? Business decision po ito kasi. Yun na nga, inaasa nyo.
doon sa mga businessmen. Sakaling makagawa pa tayo Baka ng may- paraan. baka may- Na sa ating Papalayan pa experience, wala namang konsensya yung mga yan. Oh, sobra ka naman. Ito na nga't business community is calling on the president Yes. for transparency and accountability. Oh, may concern Bakit sila. kasalanan agad bigla ng business? Yun, doon ako, doon ako nabibwisit eh. Kayo naman. Kayo ba may ginagawa kayo? Eto may tinanong si Bobby Tiglang. Ito bang magagaling na businessman na to? Na kung ano-ano sinasabi tungkol kay sa gobyerno and everything. Nag-volunteer na ba kayo? Ha? Provide yung Na secretariat. magbibigay ng CPA. Oo. Ng Abogado. forensic accountants, ng abogado, ng ano man lamang dyan sa ICI. Puro Meron kayo ba kayong salita. ganon? Puro kayo salita. Hindi. May kilala akong kumpanya. Primacy of values to, bro. Ang kanilang expertise is not to give you the fishing rod. We will provide you the expertise para makapag-accounting, makapag-manage ng Who said that? primacy of Primacy values. of values nga sila. sa Sino yung company. primacy of Ganun sila, values? Ilan na binigay nila? Puro salita din yan eh. Hindi, alam kung bakit. Kasi nagtayo sila ng sports program. Pero ang kanila, elite sports program. Ina-identify nila yung mga top sportsman, gaya nila, Obiena, gano'n. At binibigla nila ng expertise, i-manage yung kanilang finances, accounting. Binalikan na yan yung primacy of values Oo, company. binalikan nila kaya. No? Hindi, Ngayon, ganito rin ang gagawin nila sa ICI. Binalikan sila. Primacy of values, company kayo. Anong ginawa ninyo dyan sa, LRT1. Diyan sa subway, nag-U-turn. subway. Ayan ang primacy of values nyo. Anyway, Tigil-tigilan nyo nga kami sa inyong hypocrisy. basta they're calling on sobrang- the president pare, to be more credibility. Ang announcement po ng CAAP ay thousands daw ang stranded. Kaninong kasalanan yan? I-announce nyo pa. Di ba sa Amerika, pag sinabi, itong area na ito. ito area na to, lahat ng flights canceled. Sasabihin. Kahit hindi po matuloy yung blizzard, okay lang yun. Kesa naman, di ba? Baka sakali ka, punta ka ng airport, nandun ka sa airport ngayon. Ilang araw, 3 araw ka doon. Meron kasi tayong kulturang ganun eh. Bakit nga? Baka Bakit hindi ba pwedeng baguhin na yan? Baka sakaling Yung mga humupa, makalakad ako. Makalakad tayo eh. Meron tayong ganun eh. Ayan, di sakit ng katawan ang inaabot nitong 3,000 na to. At i-announce pa ng CAAP. Yan ang matindi ron eh. Hindi ba kayo may kasalanan niya kung bakit na-stranded tama ka, dyan? may ganun Meron kasi tayong ganun eh. Baka sakali eh. Meron tayong baka Dahil, alam mo, Hindi na ganun ngayon, pare. Mali nga yun eh. Super typhoon area na era na to eh. Di ba? Nakakailang super typhoon na tayo dito eh. At saka kung minsan maski na hindi umuulan, parang lakas ng hangin. Oo. Yung hangin ang Yung hangin, problema. oo. Mag-aeroplano ka, tapos ang lakas ng hangin, malakas delikado ha. ka. Nung paalis ako kahapon mula dito, Oo. pagdaan ko ng Santa Monica Bridge, may hangin ha. Malakas. Nadadala yung motor Madadala ko. ka, Sabi oo. ko, nakakatauwi na ako, baka abutan ako kung saan. Sabi ko. Kaya ako, anong ginawa ko? Natulog. Kagaya niya ngayon, mainit ngayon. Oo. Pero Maya-maya yan. wala yan. Yan ang Yung papalabas po yung bagyo, meron pang tail, ano tawag to? Tail end. tail May tail end, end tanghahatak pa. Pwede kang ganunin yan eh. At ang ulan napakalawak ng area na inuulan nitong Yung bagyo. binanggit mo, meron tayong ganong mga Oo, Pilipino. Kasi kahapon, meron akong malalaking paso dun sa Sa inyo, patio ko. sa inyo. Tapos sabi, naisip mo, baba ko na ba? Pero ulan naman yan. Kaya yan, malalaking paso yan. Nung umulan, nandun kami, nakikita namin ni Maggie mula sa pinto. Ayan nagbabagsakan. Sige, lalabas ako. Ngayon ka pa lalabas, bumabagyo. Yun na nga eh. Ngayon ka lalabas. Ganyan. Exactly. Yan Tayo na lang exactly. natin bukas. Yan ang kulang talagang Wala, information. nangyari na. So parang Panawagan ganyan yung lang. Parang ganyan yung ka. Bigyan Hindi nila naisip. Ganyan. Kailangan magbago na ang style natin tungkol sa mga reporting. Hindi kamukha nung hanggang ngayon ay statistics Hindi ba yun? ang binibigay sa atin itong National District. Biglang, alam mo yung ring pa nung alarm, yung sa ano, yung ngeng, orange, rainbow. Ngayon pa sinabi, ayan, bagsakan na yung pasuko. Alam mo yan, compliance lang yan. Compliance na yan. Kumbaga, Nasabi nilang pinadala ka. Present,
Alert. Oo. Sa school, hindi ka naman nakikinig, present Present ka lang. po. Yung mga telco natin, ganyan din po yung kanilang warning. Yun ang, Attendance warning. yun ang ating problema eh. Yung kultura na yan. At saka dapat yung mga warning na yan, region specific. Yes. Kung yung telepono na to ay madidetect na nado sa region, iba ang warning dyan. Oo, tailor-made yun dapat. doon. Dapat. Hindi Hindi yan generic. one size fits all. Hindi Ay, pwede. generic yan eh. Patay tayo dyan. Ba't hindi ba asikasuhin ng DICT yan? Nasa Cebu ako, tapos nagwa-warning na gano'n. Teka muna, Ang init-init lakas dito ng eh. araw. Hindi, baka dumating na. Kaya Baka dumating sa inyo. Oo. Baka doon sa bahay nyo, Jonat. Mga ganon eh. Parang Bahay ganon. nyo, tumawag ka na. Parang ganon eh. Tumawag ka na sa bahay nyo. Baka nandun sa bahay nyo. Yan po sinasabi kasi, ang may mga criticism na ang ating government, pareho-pareho lang. Pareho-pareho lang kung ano yung dinatnan. Halimbawa, bago ako sa gobyerno, cabinet member ako. Kung ano yung dinatnan ko, yun na lang yun. Parang business as usual. O sige na. Ganito, gawin mo. Mali eh. Sabi nila, Hindi si Chubibo. Yan, hindi business. hindi, may nakita akong comment sa social media, wag naman kayong aasa masyado. Kasi yung mga nasa gobyerno, lalo na yung cabinet, hindi naman nila alam kung anong gagawin nila eh. Naku, yan ang mas mabigat Yan na ang ano. masaklap. Yung tungkol doon sa hindi mo alam. Kung Alam ano nyo, may problema. Alam ba nila kung ano ang problema? Alam nila kung anong gagawin nila. Nagmi-meeting yung mga yan. Tatawa. Stop meeting tayo. Ayun. Patay. Kamusta ang ano yun? Uhaw na uhaw, gutom na gutom meron sa kaming, informasyon. 200 life jackets na ready na po dyan. Okay, very good. Check. Okay, dyan ka muna. O ikaw, ano naman? Ganon-ganon na lang. Ganun pala. Sa DOTR, ganun. Bukas ng umaga po. Meeting ng Ito Coast bantayan Guard. nyo. Kung ano laman ang balita. Ay yung mga cabinet nandoon sa field. At Nag-i-inspect. nakatayo at nakatingin. At, Tututuro. yan. Ito, yun. Yun na yun. Yun ang papel ng ating mga cabinet. O mga USEC. Hanggang ASEC siguro. Baka hanggang direktor. Pupunta sa Magtuturo. palengke. Ganon. Ayan. 8:34 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 8. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Maral. Ngayon, September 23, 2025. Ayokong batiin uli ng happy birthday yung aking kaibigan dyan sa Bacolod, Juni Boy Tordesillas. Contemporary natin to eh. Ang galing mag-golf yan, pare. Naku. Magaling ang Bacolod sa golf. Magaling yung mag-golf Magaling yan. sa golf. Nung kabataan niya, ewan ko lang ngayon. Baka ilalampaso ko na itong... Biro lang, Johnny Boy. Biro lang po. Biro lang. Good morning din kay Commodore Adolf Borge na South Cotabato. Lamapit ka daw sa mic, parang Jonat. Si Commodore Adolf Borge sa South Cotabato. Nembaga bigat and happy birthday. Birthday niya? Birthday niya. Cotabato? South Cotabato. Naku, panahon ba ng marang ngayon? September, marang yan. Malamang siya hindi. Commodore. Commodore. Mahirap magpadala ng marang dito. Madaling masira. Yan. Kailan doon mismo kakainin Mabuti pa, pumunta tayo sa... Pinakamaganda yun. At doon tayo kumain ng marang. Ibang klase yun, ha? Ibang klase yung marang. Pare, iba. Masarap yan. Iba yung marang. Oo. Naalala ko yung lolo ko eh. Yung lolo ko na nagka-cancer eh. Ako'y reporter noon eh. Meron akong kasamahan, taga Davao, si Jane Subang, namatay na rin Si siya. Jane. Sumalangit na wa. Mrs. Joy de Parang asawa ni Joy. Oh. My grandfather, who was assigned to Mindanao as provincial commander, was, parang Nasa. naglilihi Oo. sa marang. Marang. Naku, kinontak ko si Jane. Jane, pwede ba Dala. may kamag-anak ka kung pwede magpalipad dito kahit isang piraso. Nagpadala pare, 5 piraso. Tuwa-tuwa yung lolo ko. Salamat, Jane. Kahit saan ka man nandoon. Kahit dalawa ni Joy. Kahit dalawa ni Joy. Biro mo yun, pare. Iba talaga ang Mindanao pagdating sa kanya. Walang ganyan dito sa Luzon. Tsaka yung pakisama nung kaibigan ko. Yes. Di ba? Request lang ng... Iba yun. Iba yun. Iba po ang mga ugali noon. Iba noon. Ang ngayon, ang ugali,
sisirain na lang yung dokumento. Ayan, yan ang... Eto, Ayan! Widespread sabi ng destruction Independent and tampering. Commission for Infrastructure, widespread destruction of documents. Ayan na. Kasalanan ni Jonathan De La Cruz yan. Binigyan mo ng ideya. A month ago, nagsimula po itong sumabog itong issue na to. Etong si Jonathan De La Cruz, sinabihan na agad, i-secure nyo na yung mga documents. Bago kayo yung pabebe, ocular. Marami kayong bibo. Tinitingnan Ang nyo dami yung kung ano-ano, secure nyo yung documents. Bumababa kayo ng dike, wag doon. Ayan. Kasalanan mo yan. Nako. Jonathan De La Cruz, binigyan mo ng idea. No. Yang mga loko na yan, nasirain yung mga Naawa nga ako dokumento. dito kay Justice Andy Andy Reyes, Reyes. Siyang nagsabi, teka muna. Nasaan yung mga dokumento? Nasaan yung mga dokumento? Paano Ayan. tayo magsisimula? Siya mismo nagsabi. By the way lang yun. Hindi. Kaya nag-issue siya ng warning. Pare. Such acts constitute not only a blatant obstruction of ongoing investigations, but also a direct assault on the public's right to transparency and accountability. Paano kung, ayun na, Wala na yun. kinuha na. Wala na. Ano ngayon? Oo. Sira na eh. Asa na Hindi, evidence? Hindi ba sa trial, yung lawyer, where's the document? Oo. Ito yung importante dokumento. Kakainin. Oo. Meron akong ganyan kaibigan. Hindi, sabi ni Kakainin Chubego, dokumento. may paper trail yan. Kahit nasirain nila yan, we will Anong Trace it, paper trail? paper trail. Meron akong magaling na... Ano ibig sabihin nun? Susundan nila. Kung akala mo na-delete mo na yan, o gano'n. Hindi nga delete papeles to. Yung mga resibo, mga bill of lading, mga ganyan. Oo, Diyos ko. Di ba sinuspend yung, sa Bulacan ba yun? Suspended lahat sila. Hindi, meron pa isa sa Baguio for precisely destroying the documents. D.E. Sarate, si Rene. Saan yun? Sa Baguio. Baguio. Sinuspend siya for destroying the Si- document. Wala na yun. Dinestroy na. Tsaka, Sa Baguio lang ba nangyari yan? Ay, lahat yan. Wholesale na nga po eh. Wholesale to. tsaka napansin ko, pag napapanood ko yung mga FBI at ang bilis nila, nakarate na sila doon sa opisina, they will cut off everything. Kinuha na lahat Papeles, yun. computer, tapos Everything. Oo, tapos titingnan yung bag, anong gagawin? Amin niya, kukunin nila. Dito parang Very several relaxed weeks tayo na nakalipas Hindi, na. kagaya niyan, yung sinasabi natin dati, Hindi sino na, paring Conrad. Sinasabi ni, number one, DBM. Bank records. DBM Department of document. Budget Management. Agency documents. Okay. COA report. COA reports. Bank records. Bank Records. records. Kasi bulto-bultong pera yun. Bulto-bulto Oo. pera at nilalabas Oo, mo dyan. Paano mo nailabas yung Dapat gano'n? yan, makuha mo na kagad. Pare pag gano'ng kadaming pera, armor truck na yan. Ibig mo sabihin, ise-service pa Yes. ng yes. bangko, ng armor truck nila, yung gano'ng kalaking withdrawal ng cash. I'm sure yung security, Ibig mo sabihin, walang chu-chu-chu dyan kahit isa? at least yung security, Ay, hindi ba niload lang sa mga maleta yun? ay, hindi. Sa kadami? laki, sa dami. Ano yan? Baka ma-hold up ka pa dyan. Tatawag ka pa sa ano yan. Tatawag ka sa Bangko Sentral kasi magpapadala ng armored truck. So ano daw gagawin ngayon ng ICI? And they will have to work with the documents that they can secure at this point. Ito pa, warning to, ang ating pong bibong-bibong DPWH, humihingi ngayon ng tulong sa Department of National Defense Wow. and the Department of Interiors And local government. and local interior and local government. Nationwide daw i-validate ang mga flood control projects. Patay tayo dyan. So ngayon niya naisip na, shit, ang laking trabaho pala nito. Ha? Kailangan ng tulong. Tulong. At hindi niya naisip to. Hindi, akala ko local government kinausap na nila pati. Kasi daw masigasig na ang kanilang investigasyon. Hindi cooperative yung local Ano yun? government. O kaya mabagal gumalaw. O. Hindi, ibig mo sabihin yung DPWH, ganito po yung dilema. Ang DPWH, iimbestigahan yung sarili project nila. Hindi pwede yun. Katakot-takot na daya ng gagawin. Sinong gagawa? ICI? Wala. Wala sila. Earlier on, dapat yung police sinabihan na agad. Oy, ganito. Habang pinakorte si resignation mo lahat ng
opisyal mo. Hindi naman pwedeng Dapat yung pulis Hindi, yung tsaka- natawag na niya. From the very start, alam mo kung saan nagkaroon ng malalaking mga pera na ibinigay. Alam mo yon. Pero ang balak niya kasi, ni Chubibo, engineer pa rin ng DPWH sa mag-i-inspect. Tutulungan lang for security ng PNP. So, ganun din pala yun. Wala pala. So, may mga cover up pa rin na mangyayari. To call for assistance. Ano ba ang wording niya? For security purposes. To assist engineers in conducting on-ground Engineer pa rin ng inspections. DPWH talaga to. Oo. May task force. Siguro Task naman force. may task force siya. na siguro siya. By region. Kasi daw po kailangan ng interagency support. It's vital to uphold. Ito yung press release niya eh. Okay. Vital to uphold accountability, And then the mother- restore public trust, Motherhood and statement. safeguard the interests of our people. Ano motherhood Motherhood statement? statement na yan eh. Ano motherhood statement na naman? Ikaw talaga. Uphold accountability. Tindi nun. Di ba na... Ito, Siya lang nakaisip niyan. Uphold. makikita mo naman sa record DBM, noong 2022, flood control budget was 100 billion. Sample mo pa yan. Sample yan. Yan. Sample. Oh. Noong 2023, ganito ang flood control budget. Saan napunta yan? 2024, dapat siguro ganun, di ba? Para meron Oo. Merong ginawang study. Oo. Itong Ateneo School of, ano tawag dyan? local governance. Government. Governance, Ateneo School of Government. Okay. Ang nagsimula daw po yung malalakihan na flood control noong 2015. Yes. 42 billion pesos pa lang. Ngayon 2025, on paper, hindi pa to yung tunay na, alokasyon. Yes. Mahigit 250 billion. Yes. Wow. From 42 to 250 billion. More than. Towards the end of the Aquino administration yun eh. Pero yung pong computation nila, 2015, bakit? Kasi 2030, nabuko yung PIDAF. Yung PIDAF. Bukong-buko yung PIDAF. And the Supreme Court ruled Hindi it's unconstitutional. 2014, nauso yung DAP naman. Na tinabla rin ng Supreme Court. So, paano nakagawa ng paraan? 2015, naging flood control na. Yung mga dito, port, mas madali dito. Mas madali ito hindi disimulado. Babahayin ito. Aba, since 2015, To the present. nasarapan. Yan. Nasarapan. Yan. Oh. Ang daming racket eh. Uy, ang ganda pala nito. Ayan. pala nitong Yan. flood control, oh. Hanggang umabot na 250. ng 250 plus. Pero ano pa po yun? On Hindi paper pa- lang yan. On paper. Yun, mas malaki pa daw dyan Yes. ang kanilang hinala. So in other words, yan pong pork, nagbabago ng anyo. Kung ano yung flavor. Flavor of the month. Yung dati, Kung saan yung pork, pwedeng Department of Education. Yes. Yung mga textbooks. Textbook. Tinira yan. Yung mga There materials. was a time fertilizer. Yes. Ayun, yung matindi, yung soft eh. Oo. Yung mga soft Mga projects. training. Seminar, scholarship. Yan. Hindi mo na matetrace yan eh. Yung diretso sa bulsa yun, 100%. Pero hindi gano'n Yun yung kalaki tinira yun. ni Napoles. Tama. Mga soft. Ano yun eh. Kasi walang trace yun eh. Kasi hindi kamukha nitong flood control. Asan yung dike? Ansyan yung dike. Bakit hanggang dyan lang natapos yung Mga system? ganun eh. So, yung sinasabi mo pare sa DBM na Yan. na bakbakan, makikita doon sa GAA. Yes. Yung ayusan doon sa baba. Oo. Sigurado yun. Ba't tahimik na tahimik si Secretary kaya? Pangandaman? Oo nga eh. Naglulukso sa baha. Ano? Naglulukso siya, di ba? Pumunta siya sa baha. Nagtitingin siya doon. Kaya nga sinasabi natin, pati yung malaking pork barrel nila, yung yung funds na available pag mayroon ng pera. Yung release. Yung release. Yan pong
nagtataka nga si Senator Lacson eh. 3 buwan daw fully paid eh. Oo. Ibig sabihin, na-release yun. In just 3 months, Tapos. na-release po Yung ang pondo. buong amount ng Ghost Ghost Project. Projects. Patay. Yun na. Ano yun? Wala nang audit? Wala nang ganon ba? May connection sa loob yun. Oo. Hindi pwede Pag ganyan ma-release po- yun. kasi dyan sa DBM, may lakaran din dyan eh. Doon May lakaran start dyan. and finish doon. Nandun yung lakaran. Ha? Kasi sa release? Sa umpisa pa lang, mayroon na doon eh. Boss, isama mo to. Wala yan sa sinubmit ng agency eh. Ay, hindi. Ito, may endorsement. Ayan. Pasok sa NEP na yun, kaagad. Iikot. Pagdating doon sa ba't wala dito yung ilalagay natin sa program funds yan. Huwag ka Ganito mag-alala, daw po. boss. Yung mga... What's alarming dun, yung Ateneo School of Government, Government, is one, nung pumasok na dun sa flood control, naging systemic yung naging of creative course. na. Plus, ang mas nakakatakot, sabi nila, Nagkaroon ng transfer of Oo, technology. oo. Tapos yung Ikaw amount, naman masama. ngayon na Naging pinag-uusapan systemic. Sobra ka Oo, naman. systemic. Kasama- Transfer of technology yan. Sabi niya, baka daw itong numerong pinag-uusapan, lalo yung sinabi ni President Marcos sa 350 billion, baka subset lang yan ng larger amount. Kasi official document. And yan kanilang reflected sa official study documents. tungkol sa flood control lang. Flood control. lang. Wala pa po yung mga ibang infra. Wala pa. Alam naman natin, meron ding ganansya roon sa mga ibang infra. Flood control ang pinakamadali. Ito pa ang sitwasyon dyan. Yan ay national government funds yan. Oo. Yung Walang local LGU government. pa. LGU pa. Di ba nag-aaway nga? Dapat nagsama yan kasi meron tayong drainage plan eh. Magkaiba yan. Yung flood control sa drainage hindi nagsama eh. Hindi nagsama di yan. iba to. Grabe ah. Yung flood control, ghost projects. Yung drainage, medyo meron. medyo lang. Yan. Ayun. Yun nga yung si Ray Madrid, yung kaibigan ko na dating coach sa Si UP. architect. Yung tapat ng bahay nila, binubungkal ngayon eh. Yan. Maayos yung kalsada na yun, ha? Ang problema, yung tapat lang nila yung binungkal. Kasi yung kapitbahay, yung katabi, hindi pumayag. Ayun. O di paano ngayon yan? So sila lang ngayon ang hindi makagarahe sa binungkal yung tapat. Ang galing naman ng... Ano yung drainage yun? Hindi, kalsada. Kalsada, akala ko kasi kung yung drainage yun, kung Hindi, hindi kung nagpapanggol ng kabila, hindi putol yun. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Halimbawa ito, dadaan ka sa kalye ito ha. Oo. Tapos ito dapat yung drainage niya. Pwede mangyari yun. Ay, hindi ako pwede dito. Yung establishmento rin, Wala, ayaw wala. magpaano, Hindi pwede wala. yan. O, patay ka na. Yun ngayon sinasabi ng bata mo. Secretary ko. Ayos na, right Ayos of na, way right to of way na to. Ano Wala ayos na lang. na, okay. Hindi kayo pwedeng hindi pumayag. Government project ito. Paano nakakasingil? Balikan natin yung kay Lacson. Nang 3 months lang, na walang audit. Ganito daw po. So, yung doon sa DPWH, ang gagawin nila, mag-iimbento po ng mga papeles. May papel. May papeles. May manufacturing company yan eh. Ha? Manufacturing. Ganun ba? So, iba na yan. Hindi na pala public works to. Ano to? Document manufacturing. Trade and industry ito. Trade and industry. Manufacturing eh. Manufacturing. Document manufacture to. Halimbawa, magsisimula yan sa Notice of Award. Oh yes. Ghost project eh. Oo. Wala naman talagang project. Ghost nga eh. Di pirmado So, yun. kailangan may papeles ng Yes. Notice of Award. Award, yes. Kanino ibibigay yun? Doon sa contractor. Oo. Magbibigay ngayon yung contractor ng fake document uli, completion. Oo. Ayan. Notice of award, tapos notice to proceed. Notice, mga ganon. Lahat po yan. Hanggang pati yung acceptance yan. ng LGU. Ayan, naka-manufacture dyan yan. At saka nila ngayon ipipresent sa DBM. Ang magaling na DBM, hindi na i-check yan. Siyempre. So, may kabakas din siguro doon. Tapos bangko na. Bangko na yon. Diyan.
Tapos di-deliver yung... Document. Yung document, manufactured document. Ano yun? Perfectly sealed and delivered to the bank. Yung bank, okay. Okay to. Okay. Release. Pag isang linggo raw po, sa isang linggo, 50% bayad na. Ang lupit. Ang lupit nito, pare. Talagang ano na nila. Perfect na nila. Ang bilis ng galaw ng no? Ay, meron pa. Hindi Pera, no? Hindi. Pag pumunta ka doon, ikaw si Bibs, si Cho, pumunta ka doon, baka bigyan ka pa nila ng pare, ng Gantt chart. Sir, Ayan, yung ayan. Ganito ang sistema na yan. Perfect yun. Perfected yan. Perfected yun. Gantt chart meron Ito progress ito. Progress report. Talagang business no? Ay, magaling to. Pare, billion peso business. Sa bagay. Meron nga ako nakitang post. Ito raw si Diskaya. Ang mga tinalo niya sa kinita, the likes of Tom Cruise, Beyonce, Manny Pacquiao, si Messi. Pare tinalo niya yan sa kita. Ang lupit nito si... Hindi, malupit ito. Malupit. Ilang taon lang, mga tinalo niya sa laki ng kita. Sabi po ni Lacson, yun daw pong computer nitong si Assistant Engineer Bryce. Bryce, Hernandez. Yan ba yung ayaw na niya ibigay? Na-delay daw. Na-delay. Akala ko ayaw na niya ibigay. Na-delay. Pinahanap kasi siya ng mga dokumento ko. Ay, Okay. incomplete ito. Hanapin mo yung mga dokumento mo. Kailangan daw po niya, kaya may delay, kailangan daw mag-consult ni Bryce Hernandez sa kanyang lawyer. Ayun. Yan na. Ayun. Yan na. So, hindi na matutuloy ito. Hindi na. So, palagay ko nakausap na to. Brad, masama yung gagawin mo. That's bad for business. Oo. Bakit mo ibibigay yung buong computer? Nandun yung mga video ng delivery ng... Yun yung Maling-mali yan. Kasi, Maling-mali yan. Kasi may sabi, That's no longer part of the transfer of technology arrangement. Ayan. Wala na yan, ha? Hanggang dito lang yung transfer of technology. Bakit mo ibibigay yung buong ibibigay lahat computer? yan? Oo. So, wala na po yun. Dead end na raw yan. Ika-cancel daw yung legislative immunity niya. Sabi Okay, ni- wala na. Okay lang. Okay lang boss, sa kanya. ang transfer of technology nito, patented dito. Please. So, ang gagawin daw ni Lacson, tanggal na yung immunity Immunity mo. nitong Hernandez. Oo. Kulong ka na, Brad. Okay. Oo, kaysa naman sa madawit lahat. Madadawit to. Masisira ang business. Oo. Ang tagal-tagal bago na perfect Na yan perfect business. Yan, di ba? We will, okay lang yan, sir. We'll have another day. At may tanong pa si Lacson dito. Kay Mukhang Bryce. talaga may kilos Bakit daw may mga polis? Na dumating Ayun, sa bahay ni sa bahay Bryce ni- Hernandez. Bakit nga ba? This is a Senate operation. Na yung No, we have to secure him. Sinasabi. Baka makuha Ano makuha ang alin? Baka- Yung computer? Yung computer Sino kukuha? Yun na nga. Baka may, Kamputsan lalim. Meron mga interest group. may mga interest group, sir. Nako. Kaya tumawag po sa amin. Kaya kailangan i-secure ng Sino pinoproteksyonan ng Matindihin laban ng computer CIDG? na yun? At anong comment ngayon ni PNP chief? Hindi mga tiga CIDG yan. Ano yan? Ito mga scalawags to. Ayun. Wala bang pangalan na hindi ba? Walang Ito pangalan. po si Pakita ng Hernandez. tsapa? Ito yung ikinulong sa Senado. Yes. At pinakawalan siya on a promise na isusurrender niya yung kanyang laptop. At saka yan ang marami na nasabi sa affidavit. Yung mga marami na siyang nabanggit na mga tao. Nadulas lang? Meron na siya. Yan yung Nadulas mga- o talagang kumanta? Meron, yung nga. My yung- way o ano ba ang kanta niya? Meron siya. Yan yung nagsabi tungkol dun kay Jinggoy at saka kay Joel. Yan. Si Hernandez. Ayan. Siya. Yung unprogrammed funds, doon nakuha. Yun, Hindi raw alam ni Senator Lacson. Bakit itong mga pulis sumunod pa sa kanya papunta doon sa bahay to secure. to secure. May permission ba sila sa kanilang mga hepe?
Iyon ang dapat na tanong. Anong ginawa nyo dyan? yung kailangan tanungin yung mga hepe. Bakit yung mga bata mo lakad ng lakad. namamasyal lang Ano yan? dyan? Pasyalan lang. Nakimerienda kay Bryce Hernandez. Oras ba ng pasyalan to? Ano yan? Ano isi-secure? Baka kailangan i-secure. Yung script na yan, hindi bibili ni Direk Eric Mati. Bakit? Hindi pwede. Biglang di dumating ng mga pulis, CIDG. Isi-secure nga daw yung Secure area. Sabi ni paring Jonathan. Baka marami pang Ibig mo dokumento. sabihin, hindi valid yun, yung reason na yun? Baka may dokumento. It's not just the computer. Baka may mga dokumento doon eh. At saka baka may mga cash doon sa bahay na kailangan i-secure. Malay Ano mo. yun? Evidence yun. Yan, malay mo. Malay mo. Kamukha, yung isang buong mesa, punong-puno ng... At saka yung... Gano'ng kataas yung cash na yun, pare? Baka, at saka, May higit isang pie, no? Yung yes. kapal. Bilyar nga eh. Isang bilyaran. Bilyaran, Bilyaran. punong-puno ng cash na Punong-puno tigwa 1,000. Na pag ganun. Sir, baka ho Ibig yung- mo sabihin, dinala lang yun ng bag? Hindi pwedeng bag yun. Hindi pwedeng bag yun. Armor car yun. Armor car yun. Hanggang ngayon, yung mga bangko, wala pang... Hanggang ngayon, that's right. Yung mga bangko hanggang ngayon, wala Hanggang ngayon, sinasabi. wala ang sinasabi. Wala Yan, sinasabi. Land Bank, Yan. DBP. Yan. Ano pa ba? Veterans Bank. Yan ang mga government bank. At saka yung mga pinag-anuan nila. Ngayon, yung cash na yun, saan mo i-deposit? Nasaan ngayon yan? Di siyempre, meron kang paboritong bangko. Paano hindi nakakarating sa AMLC yung mga ganyan transaksyon? Ang sabi ng AMLC, kulang daw sila sa personnel. Ayan. Yeah. Obligado yung bangko i-report yun pag dineposit sa kanila na... Crime! Mike. It's a crime pag hindi nila ni-report. Kami nga, ano lang, 100,000 nga manager's check. Sinita na eh. At saka yung di ba sinabi nila na itong paborito nilang pinupuntahan for casino? Documents din yun. Yan ang laundering. Laundering yun. Pag legit na, meron ka ng dokumento galing sa casino na nanalo ka, tatanggapin na ng bangko yung deposit mo. Ayan. Na cash. Meron bang record dyan? Kasi si Senator Lacson, sinabi niya, these are the BGC boys na 1 billion na pagkurang dapat managot niya. Pagkur, tsaka yung mga casino. Sino mga casino? Soler? Sino pinuntahan nilang City of casino? Dreams? Yan. Okada? Resource World. Sino yung mga Resorts World? Ilan kayo pumunta? Hindi ho pumunta dito yan kasi yung kanyang, hindi naman ho si Bryce Hernandez o si Alcantara yan eh. Di Guzman po ito nakalagay dito eh. Yung iba pangalan. Iba. Meron pala sila mga May alias. 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 88. Click tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo lahat. Good morning. Ayan, nagkakaproblema ng dokumento. Yung nga Kawawa pinag-uusapan naman natin. If you go... Paano yung ICI na yan? Diba, bago niyan, if you go back, mga taga-subaybay, nung panahon ng sinabi na ni Presidente Marcos nung Mahiya naman kayo. Pang. At in-identify yung 15 Na contractors, right there, the and then biggest. At least that 15. Swoop in na kaagad ang kung anumang authorities. Hindi, may court order na sila, may warrant, kunin lahat Kompleto ng na yun. dokumento. ganyan ng SOP. Yes, ganyan. Hindi SOP. tayo, umabot na tayo ngayon eh. Computer. Baka na-delete na lahat ni Bryce yun eh. Nagbago pa isip. Bago pa isip. Ano ngayon sinasabi na ICI? Ang hirap nito, sinisira, No wonder siya. malawakan, massive. Massive. Hay. Destruction of documents. Siguro nagmahal ngayon yung mga shredding machine. Hoy, huwag kayo magtayo dito ng power plant. Baka doon yung pinaglalagay yung mga waste to energy yan. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Anak ng weteng, Without those documents, sabihin mo, ano magagawa ng ICI? I mean, they could actually... tatanga. Ano pa? Tatanga sila. Anecdote. Magiging anecdotal yan. Anecdotal. Hindi pwedeng testimony. testimonies. Kailangan natin dokumento. Okay. Yan bang may mga duplicate ba yan documents na yan? Iyan ang hindi natin. Dapat siguro meron. Siguro may sinasubmit yan sa Department of Budget. Kasi kung yung DPWH para makasingil, kailangan magsasabi ng document sa Department of Budget. At saka Ito po ang problema. Tsaka sa COA. Para makaiwas yung mga taga-DBM,
susunugin na rin yung mga dokumentong yan. Pati Paano? COA report. Sunugan na rin. Sunugan yun. Kaya nga, nagmahal daw ng shredding machine eh. Sa LGU, pare. LGU, yes. Kung saan yung mga proyekto, pare. From Kalumpit Lahat to yan. Bulacan to Ano Paranaque. yung gustong mangyari ni Chubibo na i-validate daw yung mga flood control? Ano yung gagawin nun? Physical validation eh. Physical. So what? Where are the documents? Sir, bumaha dito eh. Anong validation? Hindi, ginawa po yan eh. Sinira ulit ng baha. Nasira ng baha eh. Anong validation? Kaya dating gawa yan, hindi naman ghost project Hindi yan. ba yan pwede gaya dun sa... Hindi naman po ghost project yan. Nagawa na ho. Nagawa yan, sinira ulit eh. Ng bagyo eh. Ano Nasira ng ng bagyo. Uli. Kaya nawala Ginamit mo yung pa si project. Nando. Wala yung project eh. Ayan. Ginamit mo pa si Nando. Yun ang malaking Hindi, problema sorry. dyan. Yung nasira ng bagyo, okay, let's take that. Sa LRA, yung nangyari sa lupa ko, reconstitution nitong dokumento, pwede ba yun? Where are your documents? Ano yung, paano marireconstitute yan? Reconstitute mo yan? Testimony again. May mga specs yan. May specs yan. May specs yan. May specs yan, ano? So, measurements. Oo. Ay, Diyos ko ba yan? Paano mangyayari? ICI, mahirap ang trabaho nila, Andy. Ay, mahirap yun. Wala nga siyang pagdudokument, panggagalingan ng ano niya eh. Important. Ilagay mo na lang, you are talking about ito lang First District of Bulacan. For Okay, example, yan. Okay. Ilang bayan yun? Siguro 7. Nasaan yun? Kasi kukuha rin ng business permit yung mga yan, etc. Where are all of those? Pero bakit nga ang kuwan ngayon, ang Latigo, ang tinatamaan lang puro mga DPWH. Yes. What about the others? Ilang contractors? Sino? yan. Diskaya. Kasi medyo may kayabangan eh. Nakainisan. Yung lagi nakatungo. Si Wawaw. Si Wawaw. Yan. Sims. Tapos yung may magandang asawa. Ayun, yun. Ilan lang eh. Bakit nandoon lang nakasentro? Yung iba. Alam naman natin, sinabi na to ni Lacson, ang original sin ay nasa Kongreso. Senador, congressman. Diyan nagsisimula yan. At saka, Boss, idamit mo na rin yung DPWH at saka DBM. DBM. Yan. Yung pong insertion sa Kongreso, hindi mangyayari yun kung walang kasapakat doon sa DBM at doon sa... Kasi maski na anong gawin mo mag-insert doon, kung hindi ka inilagay, ay nag-preprint niyan, DBM eh. Bago kasi mag-budget hearing, hearing sa Kongreso, nagkadalihan na doon. Yung po yung sistema dyan, yun ang kailangan mawala. Nandun yung liit-liit na yan, pag pinagsama-sama mo yan, daang bilyon yan. Yung liit-liit na yun, bawat congressman, meron ka. 500 million lang ako eh. Multipurpose building lang to. Hindi, tsaka start to finish nga, DBM nga ang pupunta nun kasi pagdating sa natapos na lahat ang deliberations. Sino magbabayad? Insertion. Magpaparelease? Hindi lang yun, pare. Bago pa ma-print. Kasi i-print. Sino nagpa-print nun? Sino nag-review? Di ba pwede mong ilagay yun? Sino nagtastas? Sa printing? Ganito po yan. Sa printing, di ba? Bawat agency magsasubmit sa DBM ng kanilang na expenditure program. Yes. It's up to DBM now kung ano doon ang mga aprubahin. Yes. Doon sa approval na yon, Meron na. naisingit na nga yun. naisingit Paano na na-approve yung mga singit? Sila mag-certify nun. Yan ang dadalhin nila kay Kaya Presidente. tahimik ka dapat kapag merong ganong klase. Ganun ba dapat? Dapat. Medyo Hindi ka magpapabibo. Papabibo. Yung bibo mo no, na namamasyal ka sa Huwag ka nang pumunta busway, dyan. wag na muna. Huwag na muna. Kasi magre-release ka ng pera. So, sumisip-sip sa'yo si Bibo. Boy Bibo pa siya noon, hindi pa siya Chubibo. Sumisip-sip sa'yo, kaya sumama ka naman. Headline kayo ngayon. Pag ganitong pinag-uusapan na, yung mga kalokohan nangyayari dyan sa departamento na yan, mabuti pa to, himik ka. Kasi isipin mo yan nung DOTR si Cho, Chubibo. kasama niya si Secretary, nakahanap sila ng 144 concourse. Di
ba? Ayun, okay. Galing ano? Nakahanap sila. Di ba sinabi yun? It was reported. Oo. May nakahanap Mga kami. savings. May savings. Swerting-swerte. Oo, 140 million pesos. Ganun. Ito din si Ralph Recto, biglang-bigla, may 60 billion siya. Ibabalik na yun sa PhilHealth. Isipin mo yan, napakaswerte naman Oo. na. Nakausap na yung DBM. Oo, Meron. naswertehan. Ang galing naman ng DBM na yan. Nakakahanap. Eh kung kailan malapit na ibaba yung decision ng Supreme Court tungkol dito sa PhilHealth, ibabalik na lang daw. Ayan. Ano yan, may Ayun, tip sila natalo? Baka eh. Baka. Anong baka? Tapos na ho yan, Justice. Meron Ito na, binalik na namin nabalik yun. na So, moot. Buti na academic. Ayun, moot. Isipin mo nakakahanap ng mga pera. Ibig sabihin, marami kayo dyan sa DBM. Marami kayo. May mga nakatago. May nakatago kayo dyan. Ganun ba yun, ibig sabihin nun? O talagang masinop lang? Masinop. Masinop. Magaling. In other words. Oy, meron tayo situationer. Si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Diyan sa Senado tungkol daw kay Henry Alcantara. Yan. Papasukin natin si Celi, ha? Patrol 19, Celi. Siya na mismo. Dahil nag-tell all na itong si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Nagpasya daw siya na makipagtulungan na lang dito sa ginagawang investigasyon ng Senado at bukod dyan ay nangagamba rin daw siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. So ngayon kanyang dinidiscuss kung paano yung hatian doon sa kanilang mga kickbacks. Sabi siya nasa tabi niya si Justice Secretary Boying Remulla at sa kabila naman si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. So pakinggan natin itong pagsisiwalat tungkol sa mga kinasasangkutan nila na katiwalian pagdating na dito sa flood control anomalies. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Chico Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po iyon, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito,
para lang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung binanggit po na mayroon pong 25%. Ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po. Sally, babalikan ka namin pamaya-maya tungkol dyan sa nangyayaring hearing sa Senado. Okay. Pero mapaliwanag lang muna natin kung ano itong what this is all pero about. banggitin ko lang na kanina sa pagsisimula ng pagdinig, nagkainitan si Senator Panfilo Lacson at itong si Senator Rodante Marcoleta. Mamaya papakinggan natin yung... Okay, balikan natin si Sally. Pagsisimula pa lang ay nagkainitan sila. Yes. Okay, maraming salamat. Back to you. Patrol 19, Sally Ortega Bueno, dyan po sa Senado. Ano ibig sabihin nung sinasabi nitong si Arnel Pineda. hindi kumakanta. Hindi, kumakanta eh. Parang Journey. Galing. Kumakanta. Ano ba ibig sabihin? Meron daw pera nagkapalitan. Yes. Pero hindi siya diretso ang nagbigay doon sa dalawang senador. Unang-una, Sino daw nagbigay? may mga projects na talagang tumutugma doon sa 355 at saka 600. Okay. Iba't ibang klaseng project dapat yun. Kung mo hindi ma-accommodate in some other ways, halimbawa multipurpose, wala namang multipurpose na 600 million dyan sa area na yan, babaguhin mo na lang. At ang sabi niya, ito na lang pangpalit natin. Kaya ang kausap ni Alcantara ay walang iba kundi si Yusek Robert Bernardo. Saan si Yusek Bernardo? Abroad. Yan ang sinasabi ni Senator Lacson, bumalik ka na rito kasi mahahanap ka rin namin. Nagsaldi ko? Parang ganon. Parang hindi ganon. mahanap. Ganon. Hindi rin mahanap. Pero, yun daw mga Pilipino sa Amerika, nahanap si Saldi ko. Mahirap pala makita to. Mahirap to. Mahirap makita. Pero sa kalaunan, nung Sabado, parang mayroon tumawag daw kay Senator Lacson. Nauulinigan na. Para may tumawag. Nung Sabado daw, para may tumawag. So, hindi na si Bryce ngayon ang star? Hindi na. Si Alcantara na ang at star. saka si... dadawit niya na si Bernardo. Bernardo na. May tumawag nga. Ang magko-confirm kung may nakarating sa mga senador ay si Bernardo. Kaya nawawala. Siya ang conduit. Silang dalawa lang eh. Sabi ni Alcantara, hindi daw siya diretso eh. Hindi siya nakikipag-usap ng May diretso. taga-abot siya eh. Oo. Inutusan niya yung Yusek niya. Ikaw na mag-abot, Brad. Ganun ba yun?
huwag kang makikipag-usap kanino lang, ha? Hindi pwede yan. Huwag kang pupunta sa Senado na titignan mo yung canopy. Yung canopy, titignan mo, hindi ka kasama dyan. yung WJ Construction, para tumingin ng canopy, yung babae. Ayan. Di mo pumunta hindi sa... ka kasali dyan. Hindi yan. At saka, walang, hindi ganon. Ayun. Iba to. Oh, yan. Ayan. Pero kinukonfirm na Alcantara na merong palitan. May binigay. May nangyari. May nangyari. Kinukonfirm niya. 355 at saka 600. Ano kauwian niya mga hearing na yan ng Senado? May dokumento sila. Ibibigay sa ICI. Dapat ibigay nila Kahit ang Yung ICI magagaling kay ngayon. Alcantara. Yung manggagaling na sa kanya. At ang ICI ngayon, magpupurso ng case. Yes. Na Si sino Sen- kakasuhan? Baka yung mga contractor lang. Si Senator Lacson, nauuna yung dokumento niya. Nakakakuha siya ng dokumento. Bakit si Senator Lacson nakakakuha ng dokumento? At si Cho, hindi. Mahirap na tanong yan. Kasi si Senator Lacson, hindi naman namamasyal. Ayaw ng mga ocular ni Senator Lacson. Hindi yung pasyal ng pasyal. Yung paturo. Nakatutok siya sa documentation. Naliligaw ng pinto na may pinto. Hindi, tsaka may pulis yan eh. Pulis to eh. Alam niya. Naunan na siya, nakuha na niya. Alam niya yung pasikot-sikot na yan. Huwag niyo akong Ang pulis, maraming teknik yan para umamin ka. Yeah. Alam nila yan. Alam ko yan. Alam nila yan. Nandyan yung bugbog. Yan. Nandyan yung... Kaya kalukuhan nyo yung sinasabi nila na meron bugbugan dyan. Kailan matulog si Bibo. Ito, masarap ito. Steak ito. Ito, kain muna tayo. Usapan. Good cup, bad Good cup. Ayan. Ngayon naman, ito namang house, pinatigil na ni Speaker Faustino D. III. Yan daw hearing ng Infracom. Yes. Paano tayo mag-hearing? Tayo involved dyan. Tayong iniimbestiga siya. Medyo diretso magsalita. Which is a good, Yeah. Sabi Good niya, sign. Tama na to, tama na. Bigay nyo na yung... ICI na lang. Kasi, kahit ano sabihin natin, suspect tayo. Oh, yes. Very logical. Gusto ko ngayon, sayang yung oras natin. Pag-concentrate kayo sa iba. Sa reforms. Mga bagong yung mga dapat gawin sa sistema. Yun ang sinabi ni Speaker, D. As a matter of fact, yung investigasyon, wag na yan. Take a look at the system. Ayan. Ano bang pwede natin palitan dito? Nakikinig ba na karambola to? Nakikinig? Parang lang. Parang nakikinig. Hindi natin alam kung talagang nakikinig. Parang nakikinig. Maganda Baka dapat baguhin natin yung sistema. Yun, Dahil yan na yung sistema nung panahon pa ng bago pa dumating ang mga Kastila. Modern times, hindi na nagbago. Assembly line type pa rin. Hindi ba, pare? kaya yun ang pinapano niya ngayon, Infracom. Pupunta sa concentrate desk mo. on this. Pupunta sa kabilang desk. Yes. Hanggang makarating doon sa DBM. Yeah. Ganon eh. Assembly type. Along the way, hindi naman na-check yan. Bakit nagdagdag ito? Nag-umpisa lang tayo sa 8. Ngayon, pagpunta sa DBM, 20 na. Patay tayo dyan. Bakit? Yan. So, hindi po itutuloy na raw. Yes. Yung hearing sa... Might as well. Mag-hearing kayo tungkol sa sistema, hindi yan tungkol dyan sa mga, At ang isa pa pong nangyayari ngayon, yung kinakabahan daw ang BSP, dahil sa slowdown ng government spending, hindi natin makukuha yung ating growth rate na gusto nating mangyari. Yan. Paano kaya to? This year, yung growth rate natin, hindi tatamaan yung target. Next year, hindi rin tatamaan. Kasi may slowdown eh. So ano pong gagawin ng BSP? Babaguhin nila yung kanilang mga projections. Slow down sa construction eh. Ito kaya nga eh. Will the private sector take up the slack from the... Hindi, sinabi na ni Presidente kay Cho. Meron tayong 350 billion. Wala lang flood control Hindi, sa ayuda raw dadalhin eh. Naku. Sa ayuda daw na. Sa ayuda raw ang... DSWD. No, that is being discussed. Hindi pwedeng sa ayuda lahat yan. Oo, pero ang sa ngayon, sigurado na ang ayuda meron. Meron sila.
Hindi lang natin alam, 32 billion ata ang additional na manggagaling doon. Kasi ano yan 350 Ano yung... to please the mob? 350. Kaya nga may suggestion kay Secretary Angara at kay Secretary Arbosa. Ngayon Kunin nyo na yan. Ngayon nyo ilabas yung tungkol sa Baka dyan din galing yun sa PhilHealth na ibabalik. Palagay ko. Kunin nyo na yan, galing yan sa... Gawin nyo na yung classrooms, gawin nyo yung health center, maglagay kayo ng mga equipment, etc. Yan na, para matrabaho. Bayaran nyo yung mga health workers, yung mga hindi nyo nabayaran over the years. Na hanggang ngayon, nainiyakan ni Chaleco. Dahil daw po, sumama loob niya lang, hindi siya umiyak. Sumama loob niya doon sa mga tauhan niya. Bakit ayaw pa raw ibigay yung mga benefits ng mga health workers? Nung COVID to, COVID ito. Binara siya ni President Duterte. Tauhan mo yan Ang ginagawa mo, hindi mo bambuhin, di ba? Kakahiya yun, national television. National TV. Pero bali, wala sa kanya yun. Wala pa rin. Chaleco boy pa rin siya. Barado siya doon. Nakakahiya Silang dalawa ni Bongo. Nagmukhang tanga pareho Okay. Sabi daw po ng Malacanang, sabi ni President Claire na hindi raw po siya nag-aalala na yung mga nangyayari ngayon makaka-apekto sa foreign direct investments. Yung investor confidence daw po dahil still maski na meron daw ganyan mga nangyayari, yung the investors will not lose interest in the Philippines. Okay. Yung pong interest versus sa actual investment, mahaba po yun. Mahaba yun. It's a long journey. Sa totoo lang, pwede natin i-claim, abot-abot langit ang interest ng mga investor sa Pilipinas dahil totoo naman napakaganda ng ating prospect. Yes, ang tindi ng Pilipinas dyan. Okay, geographically speaking, nandito tayo sa gitna. Sa tao. Dadaanan tayo ng Pacific bago makarating sa ibang bayan. From Australia, Japan, US, sa atin dadaan. May China pa rin. Meron tayong ACE. Yes. Tayo yung nakaharang sa Pacific regarding China. Kaya gustong-gusto nila. And we have 120 million people. Ang laki ng market. At working age lahat. Totoo naman po interested ang buong mundo sa atin. If you just take a look at the prospects, the best! Sa Pilipinas ako. Ano ba sinasabi ni... pero hindi dumarating dito yung investment, President Claire. President Claire, they will not lose interest. Dahil na mga nangyayaring to. Alin yung mga rally at ito? Rally at wala lahat yan. Hindi yan ang tinitingnan ng investor, President Claire. Gusto naman. Hindi. Ito po yung figures 240 billion. Ang yearly investments, more or less, ng foreign direct investments dito sa region natin. Ang nakuha ng Pilipinas, wala pang 8 billion. Ayan. Yan po ang ipaliwanag nyo, President Claire. Mamaya pag-usapan natin. Huwag yung interest. Paring Conrad. Kahapon, meron akong kausap. Fund managers ito. Fund manager. Sabi niya, we would like... The supply chain is broken because of the China problem. Between China and US and the Europe, etc. We would like to set up from the Philippines the possibility of having part of that supply chain getting into the Philippines. Halimbawa, yung mga maliliit na mga nanggagaling. Tornilyo, ganyan. Tornilyo. Dito na yan. What is your problem? Why don't you come? Sabi I can bring 100 of those manufacturing companies, etc., into the country. What is nga your problem? Sabi ko sa kanya. My problem is like this. Where are we going to get the energy? Yun. Power po. President Where are we going to get the power? Kuryente. Why don't you put up your own power plant? Sabi ko sa kanya, because we can give you 500 hectares. You can go to, our problem is we are just trying to start right now. The documentation is terrific. Terrific.
Patay. Yan, President Claire. Sa Yan ang turismo ipaliwanag naman po, mo President kaya. Claire, kailangan po natin ng campaign ng kampanya. Gusto daw ng mga investors yang nilalabanan ang corruption. Yes, totoo yan. Totoo yan. Will that translate into actual investments? Yan. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIG 8. Tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIG 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Baral. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Oh. Kami mga undertones. Nalalim. Lacson versus Parang may undertones yun. Mabigat yung Parang ang balitaktakan. pakiwari ko gustong ilihis. Ilihis yung pinag-uusapan. Hindi, you're not interested? In my prejudicial question? Hindi ba pwede pagkatapos na lang ng hearing yung mukhang gusto ilihis eh. May Bakit kaya? Diretso na Meron din ba protection racket sa Senate? Wala naman siguro. Kasi eto na eh. Moving forward na to eh. Bryce Hernandez, Alcantara. Maganda na to. Magtuturoan na yan. Yun na eh. Di ba sabi niya originally, magsalita na kayo. Hindi naman nagsalita yung kliyente niya. Hindi, wala naman. wala. Mali pala, walang kliyente. Yung kanyang pinagsasalita, hindi nagsasalita. Ayan. Nagsalita ng mali. Mali. So yung pong sa House naman, wala nang hearing. Sinabi na. Nasabi System na na kayo, sa system kayo tumingin. Wag na Sistema yung mga- po. Sa Senate, away pa hanggang ngayon. So, magandang circus yan. Pero, yung pong ICI ang talagang kahuli-hulihan. Ang di ba DOJ? Yes. Dadalhin niya raw si Alcantara sa Para DOJ para at doon i-interviewin. ma-evaluate yung kanyang pinirman. Pero ibabalik. Babalik din, mga alas 2 daw. Ayan. Yung pong gagawin ng DOJ ngayon, case build-up, Case build-up yan. at isasubmit yan sa ICI. Yes. Okay? Yan. Ganun yan. Yung ICI, pag may nadampot naman, ibibigay sa DOJ at i-case build-up. Yan. Ganun. Yan ang sistema. Kaya palitan po yan. Ngayon, pasalamat tayo sa Bureau of Customs. Oy. Okay. Dahil daw po ang nahuli nila, July to August, third quarter. Hindi, 2 months. July and August. Umabot ng 2 bilyong piso ang smuggled goods. Wow. Ito yung problema ko sa mga ganito statistics, parin Joel, parin Jonat. Okay, 2 bilyon ang nahuli nyo. Magkano yung hindi nyo nahuli? Ano yung universe? Magkano ba ang total smuggling na nangyayari dito sa Pilipinas? Ang World Trade, UN Trade, UNCTAD, nakikita po nila yung estimate na yan. Kasi ikukumpara nila yung mga shipment ng kargamento galing sa ibang bayan papuntang Pilipinas. At pagkatapos, magkano naman yung report ng Bureau of Customs ng ating importation. Yung difference nun, yun po yung smuggling. Okay? Yung huling kwenta nila, 2 bilyon yan na nakakawala doon. O so, may nahuli kayong 2 bilyon, magkano yung hindi nyo nahuli? Hindi ba pwede i-report yun? Ewan ko lang. Kung ano to, chubibo rin ba? Pabibo rin ba itong Sinapumuseno? I don't know. Ano ba yan? June 30 kasi nangako to, susugpuin niya raw ang corruption niya sa Bureau of Customs. By the way, yan po ang pinakamalaking problema natin sa agriculture. Yang smuggling po ng agriculture. Ang ating importation, total importation ng agricultural products, maabot po ng 1 trillion every year. Ang sinasabi ngayon nitong si Dar Jr., hindi pala, Kiko Chulawel, Junior. mabawasan daw man lang natin yun. Ang laki, halimbawa, nabawasan mo ng 100 billion na lang.
Ang laking bagay nun. Yung 100 billion na yun ay paghahati-hatian po ng ating mga nasa farm sector. At malaking bagay sa kanila yun. Eh kung maka 20% ka pa, 200 billion yun. Yung additional na business, Yung umiikot yan. yung po multiplier effect nun. Okay? Eh bakit hindi nangyayari yan? Kasi po napakatalamak ng importation. At yan din naman, bukod sa Bureau of Customs nakabakas na yung mga tao dyan, yung import permit po ay nanggagaling sa Department of Agriculture at hindi pa nasusolusyonan yan hanggang ngayon. Ano ba yung sistema doon? May sistema ba in the first place? Tama. Kasi sabi nga the last time, kukunin muna nila yung data. Ipunin mo na yung data eh. Kaya hindi natin alam kung may sistema nga ba o wala. Pero may bagong strategy daw po. Ayun. Ayon sa press release ng Department of Agriculture. White Revolution. Bakit white? Ano ba yung Gulay kasi gulay. Bakit white? Green yun Hindi, iniba niya. Hindi, meron ng green Meron kasi ng dati green nung na yan araw eh. White na ngayon. White. Maiba lang? Oo. Bakit? What's wrong with Green Revolution? That was a long time ago. Dati yun yung kay First Lady. First Lady pa yun eh. White White naman Revolution. ngayon, white. Pero medyo ano pa lang yan threatening to plan pa lang yan. It's a sweeping agricultural transformation roadmap. Para Anong to threatening to ensure plan? a year-round supply of affordable vegetable and Vegetables high-value and crops. fruits. Ayan. Ayan. High value crops. Pero kailangan muna ay mag-data gathering muna ng ano. Yan daw Ilan po ang ay greenhouse nanggaling dun sa boom ng agriculture sa Korea, Yes. noong Kasi 1970s. doon green ang ano nila. Kasi gumamit sila ng white plastic film na gumawa ng mga greenhouses. So greenhouse greenhouses pala ang kanya gusto. yun. Nako, lawak po ng ating mga taniman. Iba tayo kailangan mag-greenhouses. Wala namang winter dito. Doon sa Korea, kailangan nila yung greenhouses. Dahil napakatindi ng winter doon. Dito, mukha stupid tong plano na to. Hindi ba kaya? Bakit naman? Parang stupid eh. Wala naman tayo winter eh. Whole year round nga pwede ka magtanim dito. Ano Ikaw yan, naman, pare. boss? Advance yan eh. Greenhouse. Yan. Greenhouse Anong eh. greenhouse? Hindi lang greenhouses. What the fuck? May cold storage, Ayan, handling ayan. systems. Kompleto. Mga ganyan, pare. Ano yan? Ano naman yung mga kalukuhan na yan? Doon muna tayo sa inventory, di ba? yeah. Get on board. Ayan. Yan. Mag-i-inventory muna ang DA ng existing greenhouses. Yan. So plano na naman to. Kung Kailan identify mangyayari yung plano? Wala muna sinabi. By second half of next year. Second half of next year. 2026. Yan. Kung ako kay Secretary Laurel, First corridor sa corridor. sir, meron pala tayong available. Alam mo na lalo akong Nahihirapan ka ba? Nahihirapan ka ba? lalo ako nakaka-discourage yung mga ganyan na visionary naririnig. nga yung tao eh. Anong vision doon? Vision. Vision ni BBM yan eh. He's a good man. Food security, ang vision ni BBM. Pati siya ngayon, visionary na rin. Ang dapat po sa cabinet ay problem solver. Oo. Hindi vision. Si Presidente na yung may vision eh. Ay, Siya na yun eh. Yung O boss ngayon, na may dapat- vision yung presidente, ikaw may vision ka rin. Yan. Baka bisyo, meron. Vision. Ano? So, puro vision na lang tayo, pare. Pero itong greenhouses, For di ba sabi vision? mo, merong Korean company already doing this in Hindi na sila Iwahig, in ano, hindi di na ba? nila kailangan ng Oo. White Revolution doon dahil dito na sila pupunta. Dito sila gumagawa ng kimchi, yung gulay pang kimchi. Pang kimchi. Oo. Kung ako nga si Secretary Laurel at this point, di meron yung sinabi niya, matagal na ito sinabi niya na cold storage, rice complex, pinuntahan pa Ni niya. isa, walang nangyari dyan eh. Di ba kasama pa nga niya yung kaibigan natin sa Batangas, yung isang rice complex doon. Oo. Ako, nang liit nun, pare. Hindi nga, kaya nga, di sasabihin niya, sir, meron pa Pang isang barangay lang ata yung ano na. Oo nga, yun nga, ibig sabihin ko, nagkaroon na siya ng model doon. Di papalakihin niya ngayon. Sabi niya kay Presidente, sir, meron pala tayong 350 na i-realign flood control. Pwede Bigyan ba, mo ako dyan. dito sa areas na ito, malalaki naman ito, sir, dito na. Number 1 dyan po, rice. Yan, yun. Ito, ngayon bago niyang gimmick, gulay naman. Wag na, Galing.
Sinabi na ni nung kaibigan natin, meron na siyang rice complex, kompleto na yun eh. Ang gandang model noon. Palaki mo na yan, boss. Paano palalaki? Paano palalakihin? Meron na akong 350. Hindi niya alam anong gagawin niya. Sa tingin mo? Oo, maraming cabinet members. Sinasabi, ito yung komento sa business eh. Okay? Inuulit lang nila kung ano yung sinabi ni BBM. Kasi vision ni BBM yan eh. Oo. Food security. Tapos puro salita. Pag tinignan mo sa performance, ano yung nangyayari? To solve the problems, wala. Naku. Yan ang mga laking problema. Power! Yan. Hanggang ngayon po, meron tayong kaya matumal ang investment sa manufacturing. Takot na takot. Kasi baka pumasok sila ng pumasok, tapos puro brownout ang aabutin. Kasi kulang na kulang talaga tayo sa capacity. Hindi, kagaya niyan. Gusto dito yung supply chain sa chip manufacturing at saka pati yung data center. Kailangan pa rin ang lalaking requirement ng power no. Manufacturing ano yun eh. Pag po gumagamit kayo, nagtutunaw kayo ng bakal. Tapos pinoporma nyo yung bakal na yon into whatever, nuts and bolts and all of these parts. Malaking energy requirement yan, energy intensive yan kung tawagin. Ngayon, papasok sila rito, alam nila na kulang ang capacity natin sa energy. Patay na sila. Mag-iisip po yan. Hindi lang 10 beses. Speaking of energy, isa sa mga inedit ko kahapon yung MGen, which is MGen Thermal. Magtatayo sila sa coal-fired nga sa Toledo, Cebu. At saka sa yung Atimonan, buhay uli. Yung One Atimonan? One Atimonan, buhay ulit. Oo. Pero 2028 pa yung sa ano. Alin, 2028 yun? Toledo, Cebu. Yung Atimonan, medyo but umaandar na uli daw. Pinayagan na ulit kasi yung coal Yung coal. Oo. Tsaka may CLUP na yung Atimonan Quezon. gawa ng MGen para sa kanila. Yun daw Alternergy may iti-take over Alternergy also. May iti-take over na solar project. Sa Quezon? Oo. Nandun siya sa news. Yung sarili nila project, hindi nila madali. Nasa news din sila. Ha? Nasa news din sila. Baka kaya baka kaya nag-invest si Sumo. By the way, si Sumo nakabalik na uli sa GSIS. Balik na? Tapos na yung suspension niya. Kaya ng doktorin yung mga documents. Ganun ba He's yan? vindicating himself. Yan. Yan. Ipaliwanag niya muna yung mga investments. Bago pumunta daw yan sa isang press. May mga yan po mga media, may naggagather yan, nagtitipon-tipon at nag-uusap-usap. Yung isang ganyan na club, nilusob nitong si Sumo. Nag-threaten na magbabayad ng breakfast. Hindi naman siya nagbayad. Ang nagbayad po, Meralco. Pero siya ang nag-dominate ng conversation doon. Larger than life. Hindi ba namang kaya galit yung mga GSIS na casual Nung pong Pasko, nung Christmas party, nagpa-Christmas party ka pa, pero hindi mo naman pinakain yung mga casual. Isipin mo kung saan abot ang galit sa iyo niya mga yan. Meron ba naman Christmas party na walang pagkain? Como casual sila? Ito yung mga endo Endo. Ano yun? Nakatanhod? Mabuti. Hindi ba Mabuti binigyan pa kayo ng pagkain ng mga pag hindi yan nilagyan ng kung ano yung pagkain nyo. Itong patapos na tayo. Itong sinasabi ko na pinag-uusapan natin to, yung konektadong Pinoy. Daw? Ang deadline nito, self-imposed deadline nito ni Henry Roel Aguda. Pero hindi balita yan na meron silang deadline. But here's the thing. Ang balita po ngayon, wala pang IRR yan hanggang ngayon. Yun yung deadline nila nung IRR. But with the same breath, nagpa-press con siya na but we are still inviting other telcos. Teka, hindi ba tapos na yun? Dapat nakuha nyo na yung Bago ang lahat, dapat meron na kayo naka-line up. Hindi yung sa October 2, then tsaka tayo kukuha ng something wrong doon sa
Tinatanong ko yung reporter, parang tanong mo yun, parang wala yatang sense of urgency. Wala eh. Hindi, ang kanyang information, foreign daw po. Tatlong foreigner. And some local firms are coming together. Ha? To set up the... Three big foreign firms. Yeah. Three huge ones. Which he refused to name. Whether or not that will happen, it's another matter. Basta raw po they're coming together. Yung pala, nagiinuman lang yan o nag-golf coming together. Pupunta na po dito yung Telstra, MCI. Imbis na magsasalita ka ng ganyan, tapusin mo yung RRR, hindi tapos ang trabaho mo, Sabi niya, October. kundi ang daming pangako pa. Ang balita rito, walang IRR. Hindi yung pangako nyo na October 3 matatapos yan. Hanggang ngayon, walang IRR. That's the news. Kasi we're still talking with Telstra and MCI. They're coming. Ayan. They're coming together lang. They're coming together. Hindi po ibig sabihin mag-i-invest. Coming together pa lang. Interested. Vodafone, they're coming. Sabi ni President Clear may interest sa Philippines Di ba? Kung bakit hindi tayo magyaya yung mga interesado mag-invest sa power? Yan ang pinaka-importante at this point. Kaso limited yung ating kasi ang policy natin sa power puro renewables. Yung mga ibang bayan, Germany, katatayo lang ng napakalaking coal. Nakikinig ba sila dyan sa mga renewable? Wala. As far as they're concerned, we need this, we will Base load ang kailangan. Wala na yan. Tayo, ang policy natin kasi kailangan na mapagbigyan yung mga diesel power plants. Sabi ng City Core, solar can live side by side with farming communities. Sa in-inaugurate 96 megawatts yun. Anong kinalaman nun ng presyo sa base load yan. At saka may battery pati. Base load? May battery daw sila. Paano walang araw? Hindi nga. Pagka nakuha na, may battery daw sila. May battery sila. 96 megawatts. 96 megawatts. Ang galing! Ang laki! 1,500. Wow! Solve na problema natin. 96. For purposes of this 100 companies that will go into your technopark, how much do you need? How much power do you need? We will only need about close to 500 to 1,000. Yan yung investors na kay, sabi ni President Claire, interest yan. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIC 882. Sikreta. Parang James. James Bond. Leather. Ayos to. Ito yung mga hinilingan ng tulong ni Chubibo. Para PNP. Sikreta. Mga sikreta. Yan ang tawag doon sa... Yung tatay ko kasi naging Detective Bureau. Wala na sikreta. Sikreta tawag doon. Pero halata sila dahil naka-jacket tapos di barel. Paano mo masasabi sikreta yun? Isang tingin mo lang alam mong pulis. Ang kasama niyan yung mga sila Colonel Morales. Meron dati nung martial law, merong nagsisikreta pumunta sa sa clubhouse. Merong mga dati yung mga pag nagkaroon ka ng kailangan matulog ka na doon. Dahil curfew So meron yan mga nasa hotel. Talatang nakikipagsayaw pero chato Tsaka naka-leather jacket. Alam mong parak. Eto hindi naman to parak. Hindi. Ito hindi naman, lang to talaga. Magaling lang magdala ng leather jacket. Naka-jacket ba? Naka-jacket. Naka-leather jacket. Sige. Tsaka award. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron.